Ang Los Angeles Lakers ay muling nahaharap sa isang matinding desisyon ngayong off-season, at nasa sentro nito si Austin Reaves. Sa kabila ng kanyang malaking ambag sa koponan nitong mga nagdaang season, hindi pa rin ligtas si Reaves sa posibilidad ng trade, lalo na kung ang kapalit ay isang player na makatutulong agad sa kampanya ng Lakers sa susunod na taon. Ayon sa ulat ni Dan Wojcicki ng Los Angeles Times, bukas ang Lakers sa ideyang e-trade si Reaves, ngunit may malinaw na kondisyon, ang kapalit ay dapat isang starting caliber center. Hindi raw interesado ang koponan na isama si Reaves sa anumang trade maliban na lang kung ito ay magbibigay sa kanila ng isang top-tier big man. Dalawang pangalan ang madalas may ugnay sa Lakers sa mga unang yugto ng off-season, sina Nick Claxton ng Brooklyn Nets at Daniel Gafford ng Dallas Mavericks. Parehong kilala bilang defensive-minded centers na maaaring punan ang malaking butas sa frontcourt ng Lakers, lalo na kung magpapatuloy ang pangangailangan ng koponan sa rim protection at rebounding. Samantala, mula sa fadeaway world, isang alternatibong trade proposal ang lumutang kung saan makakakuha ang Lakers ng dalawang mahahalagang piraso, sina Andrew Wiggins at Kelly Ware. Sa panukalang ito, ililipat ng Lakers sina Austin Reaves at Dorian Finney-Smith sa pamamagitan ng sign and trade kasama ang ilang draft picks. Ayon sa artikulo, ito ay isang madiskarteng hakbang para sa Lakers, lalo na't may mga usap-usapan na maaaring hindi tanggapin ni Reaves ang posibleng kontrata mula sa Lakers at maghanap ng offer na aabot sa halos 200 milyon ngayong tag-init. Kung maisa sa katuparan ng trade na ito, hindi lang isang proven scorer sa katauhan ni Andrew Wiggins ang makukuha ng Lakers, kundi pati isang batang sentro na may mataas na upside, Kelly Ware. Bagamat nahirapan si Wiggins sa kanyang stint sa Miami Heat matapos ang Jimmy Butler trade, nagtala pa rin siya ng 19 na puntos kada laro habang nag-shoot ng 45.8% mula sa field at 36% mula sa 3-point range. Si Ware naman ay isang 21 anyos na 7-footer mula Arkansas na nagpakita ng potensyal sa kanyang rookie season. Nag-average siya ng 9.3 puntos, 7.4 rebounds, at kayang tumira mula sa labas, tumatama ng higit 30% ng kanyang 3-point attempts. Para sa isang rookie big man, ito ay isang indikasyon ng modernong skillset na gustong-gusto ng mga koponan ngayon. Gayunpaman, ang tanong ay kung handa bang bitawan ng Miami Heat si Ware. Dahil sa kanyang promising rookie campaign, posibleng maging bahagi siya ng long-term plans ng Heat. Kaya't habang bukas ang Lakers sa ganitong uri ng deal, hindi pa rin malinaw kung ito ay magiging praktikal sa panig ng Miami. Ang isa pang punto ng diskusyon ay kung talagang handa na bang pakawalan ng Lakers si Reaves, isang player na naging pangatlong scoring option ng koponan at may matibay na chemistry kay LeBron James. Ngunit kung ang kapalit ay isang kombinasyon ng proven veteran at young center na may elite upside, maaaring ito na ang tipo ng trade na hindi kayang tanggihan ng Lakers front office. Ang off-season ay nagsisimula pa lamang, ngunit malinaw na nakatutok ang Lakers sa pag-aayos ng kanilang frontcourt at sa pagpapatatag ng kanilang championship aspirations. At kung si Austin Reaves ang magiging susi sa isang major upgrade, maaaring may matinding shake-up na magaganap sa darating na mga linggo. I-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.